Loneliness, aloneness, isolation, at solitude. Para sa atin, iisa lang ang kahulugan ng mga salitang ito: kalungkutan. Subalit ang siyensya ay may malinaw na paliwanag sa pagkakaiba ng mga salitang ito: loneliness, aloneness, isolation, at solitude. Ano-ano kaya mga paraan para maalis ang kalungkutan sa ating buhay? Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa programang Simula, Usapang Senior. Pag-ibig na walang maliw, pagpapalang walang tigil, dating puso may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong umaga. Magandang umaga po. Kumusta po kayo? Welcome once again sa ating program na Simula, Usapang Senior. Ito po ay inyong matutunghayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, ang inyong makakasama, Doc Rome Barrios. Kaya kung saan man kayo naroon o anumang oras sa inyong lugar ngayon, welcome pong muli sa ating program Simula, Usapang Senior. At nais ko pong batiin kayo. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Magandang pakiramdam, masaya, at may hawak na ba kayo na mainumin para po sa ating para ma-hydrate tayo habang tayo'y nakikinig at nagkukwentuhan dito sa programa. So, tayo po ay magkakaroon ngayon ng konting pag-uusap tungkol dito sa kung magkaminsan ako-confuse natin itong kalungkutan. Alam nyo kung bakit ito ngayon ang topic natin, kasi meron pong nag-message sa akin na I would say widow. Sabi nila talaga, mag-ano ka man, Doc Ro, mag-feature ka naman ng tungkol naman sa mga widower. At alam mo ba, sabi sa akin ang pinakamalaking kalaban ng mga balo ay ang kalungkutan. Okay? So, ayan po, kaya ngayon po pag-uusapan natin ang kalungkutan, bagamat hindi naman lang po ang mga balo ang nalulungkot. Ibig sabihin, ang kalungkutan po ay nararanasan kahit sino, kahit ano po ang maraming kadahilanan. Kaya yan po yung pag-uusapan natin. So, welcome po sa program natin ngayon dito sa ating pag-uusapan na kung magkaminsan hindi natin na pagtutuunan ng pansin, pero pag-usapan natin yan. Kaya welcome sa aming mga taga-subaybay, lalo na yung ating mga taga-International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. Welcome. Naperville Remnant Film Church, Chicago, Illinois, USA. Once again, welcome, and I would like to, of course, greet my brother, Pastor Sam and Rina Barrios and family. How are you today? And welcome sa program. At narito rin ang ating mga kaibigan, dito naman sa Philippine International Church, yung mga Senior Citizens Association members dito sa campus ng Adventist University of the Philippines. Welcome po. And my friends from the National Museum of the Philippines, si Miss Belle Pabunan, si Carol Magdaleno, si
Okay, si Lisa, si Alvin, si Ina, welcome once again. At sa aking mga kaibigan, si Lioby Cabañez. At nais ko ring batiin, of course, yung mga pinasya-shoutout ni Ma'am Lioby, no? Ay ang kanyang kaibigan from Ohio, USA, si Zenny Moser. Welcome, Ma'am Zenny. And of course, isa pa niyang kaibigan from Sampaga, Balayan, Batangas. Okay? Beth Villapuerte, welcome po. From Tangalan, Aklan, Darlene Ojero. Kumusta po kayo? At ang aking kaibigan din from Canada, Rose Arrogante. Welcome po sa program. And hindi ko malilimutan na ating mga kaibigan sa Morning View Cherobics team. Ito ay hayaan yung banggitin ko lang yung mga first name nyo, no? Kasi medyo, okay, hindi ko kabisado yung mga family name. Si Ma'am Areli, si Pastor Roger, yan, si Pastor, yan, Mr. and Mrs. Taguban, Neth and Mar Del Rosario, welcome. Leonor, Edna, si Boy, how are you, Boy? And Marlene, Nida, Nympha, kumusta po? Si Aurora Cabios, okay? Ganon din si Aurora Blanco, welcome. Si okay, welcome din Ma'am Dory and Pastor Polly Panginiban. Welcome po sa program. Si Monina, si Tess, si Estelita, kasama rin si Doris, no? And at gayon din si Daniel o si June Belga, Malu De Leon, Mila Tagle, and of course, Waylene Lorenzo. Welcome po sa program. At tayo po ngayon ay marami pang pag-uusapan. Subalit, of course, nais kong sabihin sa inyo na magpatuloy lang po kayo sa inyong pakikipag-connect sa amin kasi talagang buhay po namin ang inyong mga mensahe. 0917-1742-777. Okay? At 0918-9447-891. Okay? Ulitin ko, 0917-1742-777. At 0918-9447-891. So, ayan po yung mga pwedeng i-text or call. At please don't forget to follow us in our Facebook and YouTube channels. Please like, share, and of course, you have to mag-subscribe. Okay? Welcome po. I-share naman po ninyo yung program natin. At ngayon po ay okay, mag-hydrate na po tayo, uminom po tayo, okay? At kung saan man kayo naroon, ano man yung ginagawa, dyan lang po kayo. At magbabalik po ang simula, Usapang Senior. Imposibleng marating, nagliwanag lugar na madilim, natawid balakid at hangganan, napawi pait ng dilim, nabuksan pusong nagkaramdam, napasok mga bilangguan, tinahak dagat at kabundukan, hahayo saan man isugo, tayo ang tinig, tayo ang tanglaw, tinawagan, pinagtagubilinan, sa daigdig, pagliligtas ng Diyos ibabatid, pag-ibig niya'y isahing papawid.
damay ng mga nasasaktan. Banal na espiritu'y ramdam. Tagapagligtas ay isinaysay sa pagbabago ng buhay. Tayo ang tinig, tayo ang tanglaw, tinawagan, pinagtagubilinan sa daigdig. Pagliligtas ng Diyos ipabatid, pag-ibig niya'y isa himpapawid. Sa araw, mga bansa'y napaalam, sa gabi, narating kalupaan. Dala, pag-ibig na walang hanggan, sa kapayapaan na nindigan. Tayo ang tinig, tayo ang tanglaw, tinawagan, pinagtagubilinan sa daigdig. Pagliligtas ng Diyos ipabatid, pag-ibig niya'y isa himpapawid. Tayo ang tinig, tayo ang tanglaw, tinawagan, pinagtagubilinan sa daigdig. Pagliligtas ng Diyos ipabatid, pag-ibig niya'y isa himpapawid. Pag-ibig niya'y isa himpapawid. Welcome back sa program Simula Usapang Senior. Ako po ang inyong lingkod, Doc Rome Barrio, sa inyong kaibigan at ang inyong mabuting kasama sapagkat ang pag-usapan natin ay para po ito sa lahat natin. No? Although nabanggit ko kanina na ang ating topic ay tungkol sa para raw sa mga sa mga balo, pero katulad na inyong lingkod, no? At talaga yung ayon sa pag-aaral at sa practical na experience natin, talaga po ang kalungkutan po talaga ang malaking kalaban, no? Lalo na yung mga nagkakaedad kasi syempre tayo biruin mo old age na tapos yung widower pa, di ba? Medyo mabigat-bigat. Kaya sabing gano'n ang kalungkutan daw is the deadliest, one of the deadliest thing, especially in adults. Yan. At sapagkat alam nyo ba, ang sobrang kalungkutan ay it raises blood pressure. It makes it weakens our immune system. Tama po 'yon. Para bang lagi tayong nanghihina, no? 'Di ba? Kasi apektado 'yung ating buong katawan. Tapos ayan, it increases the risk, sabi na sa mga pag-aaral of dementia. And of course, pag tayo lagi malungkot, talaga po, it will shorten our life. Kaya po, kung maaari po ay paglabanan natin, iwasan natin. Dahil talaga minsan hindi natin maiwasan malungkot sa iba-ibang mga kadahilanan. No? At ngayon po, tingnan natin yung simulan natin dun sa pagkakaiba kasi kala natin yung kalungkutan saka yung aloneness, di po ba? At yung ganun din yung social isolation. Kung magkaminsan ayun lang po yung iisa lang ang meaning nila para sa atin, okay? Subalit
bago natin pag-usapan pala yung differentiation, no, ng apat na word na yun, ay nais ko i-share itong pag-aaral na ginawa. Ayon sa pag-aaral pala, yung feeling of loneliness can be as harmful as smoking. Ano raw? Para ka raw naninigarilyo pala noon. Ganun delikado rin, no? Parang naninigarilyo ka raw 15 cigarettes a day. Ayun ang kanilang findings. So, just not because of pollution, of course, but because of emptiness inside. Alam mo yung emptiness, yung parang kakulangan, kulang ka sa, parang wala kang halaga, kulang ka na hinahanap mo yung kung nasaan ka. Hindi ba napakahirap yung meron din talagang may psychological effect din po. Kaya yun po ang ating tandaan. Kaya as much possible po ay ating iwasan at paglabanan dahil hindi naman dapat tayo malulungkot dahil we are a social being. Tayo po ay nilikha para makipagkapwa, no? Hindi tayo nilikha para mag-solo sa atin. At dito nga, merong bahagi dito na apat na bagay na, okay, apat na words na ito: loneliness, aloneness, social isolation, at saka ano ba yan, yung solitude, di ba? Pag Tagalog kasi parang iisa lang sila. Pero according to the studies, yung aloneness, pag sinabing aloneness, yung physically, malayo ka sa, okay, no one around or being by oneself. Parang wala kang kasama, no? Being alone, okay? Of course, that's a cause for loneliness, no? Dahil nagsosolo ka, di ba? Dahil nga social being ka, tapos nag-iisa ka. Tapos yung naman, yung sinasabi namang social isolation, ito naman yung bang nilalayo mo, hinihiwalay mo yung iyong sarili sa karamihan, no? Quantitatively, dinidiminish mo yung social network. Ibig sabihin, binabawasan mo at saka kinokontrol mo yung mga tao na gusto mo lang makasama, pinipili mo lang, ganon. So that's isolation. At ayan ay isang dahilan para tayo malungkot. Pero ang naman, yung solitude, ito naman ang tinuturo sa amin na nung umattend ako ng seminar, no? Ang solitude, iba sa loneliness. Ang solitude naman, nag-iisa ka nga, nagsosolo ka, pero hindi ka apektado hindi ka naapektuhan kahit wala mga tao. Ibig sabihin, kaya mo, no? Very independent ka, kaya mo mag-solo, na masaya ka pa rin, na hindi ka necessarily bitter or hindi ka naghahanap ng kasama. Kasi ito yung mga time na nagko-contemplate ka sa sarili mo. Napakahalaga po yan, yung solitude na yan. Kaya kung magkaminsan na pagkakamala natin, gusto niya mag-solo eh. Kung magkaminsan po kala natin malungkot siya, hindi po. Kung magkaminsan nakakahanap siya ng kapayapaan kapag siya ay nag-iisa kasi nakakapag-meditate siya, nakakapanalangin siya, nakapag-analyze siya. Solitude po yun. Kaya po yun po yung good side of being alone, no? It's not loneliness. Ayun po ay sabi rito, a state of voluntary aloneness. Talagang pinili mo na mag-isa, during which personal growth and development and creative activity may take place. So, di ba? Habang nagsosolo ka, nagiging creative ka. Siguro nakaka-compose ka ng kanta, nakaka-compose ka ng song, nakaka-paint ka, gano'n. At dito, solitude is associated with self-discovery, rest, ayun din, relaxation, and escapism. Okay, ayan ang sinasabi. At and happiness, no? Pero hindi po yan necessarily malungkot. Pero ang loneliness po talaga, ito yung quantitative at qualitative. Ibig sabihin sa isip at sa puso mo na, pati yung iyong environment, talagang talagang
kulang na at saka hindi na normal, ano. At ayun nga, pero may tatlong uri ng loneliness. Una, social. Ito yung absence of social connection. Wala kang kausap, wala kang ibang taong kino-connect, no, na hinahanap. Ayun ay loneliness ng socially. Meron naman emotional. Ito naman yung relasyon hinahanap mo. Kaya mapapansin po ninyo na yung ang loneliness, hindi po yun dahil nag-iisa ka. Dahil sabi nga natin, kahit nag-iisa ka, pwede ka in solitude. Nasa katahimikan ka at payapa ka. Pero yung pag emotionally lonely, ayan po yung talagang due to depression, nagkakaroon ka ng mga negative feelings, may bitterness ka, tapos hinahanap mo yung pagmamahal ng kapwa mo. Ikaw rin naman hindi ka marunong ding magmahal. Ibig sabihin, hindi ka rin makapag-adjust sa kanila. Kaya parang ayun po, yung loneliness na yun, napakahirap dahil ayun po yung deeply felt need to be recognized and belong to someone or to a group. Yan, kung magkaminsan nahanap natin yung association natin sa ating mga kaibigan at saka sa pamilya. Ayun po yung emotional. Yung existential loneliness, sabi rito, is an aspect of human condition which expresses separateness of the person from others. Ayun, talagang yung kung ano man dahilan, no, na kung magkamisan hindi mo gusto pero kailangan mo ma-separate. Ayun yung, like for example, nung panahon ng COVID, di ba? Kasaayaw natin sa gusto, kinakailangan ma-isolate tayo. Masiseparate talaga tayo kahit sa mamahal natin sa buhay. Ganun po yun. Ayun yung existential na loneliness. So nakita niyo po yung apat na pagkakaiba, no, ng mga apat na salitang loneliness, solitude, aloneness, okay? Tapos yung isolation. Ayan po. So, ngayon, bagamat classify natin na iba-iba, pero ganun pa man, ang lahat ng bagay nito, ang tanong kasi, ang kalungkutan ba ay anong tawag natin dyan, mental na karamdaman. Hindi po. Kasi hindi po ang kalungkutan po ay natural yan, part ng ating buhay kasi may mga bagay-bagay na may dahilan tayo kung bakit tayo nalulungkot. Pero kapag tayo raw ay malungkot, maapektuhan ang brain natin. Tandaan nyo, hindi yan galing sa brain kaya tayo malungkot, hindi po. Ayan po ay sa emotion natin, sa ating feelings. Pero kapag po tayo ay sabi rito, maapektuhan, pag tayo ay laging nalulungkot, maapektuhan po yung ating mental health. Okay? Kaya hindi magiging normal ang ating kaisipan. Baliktad po, no? So, ayun po yung tunay na nature ng loneliness. Ngayon, ano mga paraan at tayo'y alam natin na meron time na tayo'y nalulungkot. Like for example, yung mga nag-abroad, di ba? Naho-homesick. Okay? Yung homesickness na yun ay kalungkutan yun. Pero based on, separation from your loved ones. At yun yung nandun yung emotional feeling, yung relasyon. Hinahanap mo yung anak mo, hinahanap mo yung yakap ng mga mahal mo sa buhay. Ayun po yung homesickness na sinasabi. Pero ayun po ay talagang part din ng kalungkutan. Kaya sabi rito, ang mahalaga ay ayusin natin ang ating pananaw. Tingnan natin ang kalungkutan as
bahagi, no, ng ating ah, paglago bilang tao para tayo ay mag-mature. Kasi po talagang kapag pinairal natin yung negative na ibig sabihin, no, kasi pag tayo nalulungkot, halimbawa lalo na yung emotional at ano pa ba yun, yung yung kaisipan natin na negatibo, no, na ibig sabihin galit kasi tayo sa mga tao, tapos marami tayong complain about them, tapos tayo rin ay hindi rin sila makapag-adjust sa atin. Gagawa po tayo ng paraan, no? Kasi talagang ang mabuhay po, no, ay dapat kasama yan, yung social adjustment. Kasi hindi lang po tayo nabubuhay sa physical, sa pangangatawan natin. Kahit anong alaga natin sa pangangatawan natin, kung hindi man tayo marunong makipagkapwa, malungkot din po yung buhay. Kaya yung habang tayo'y nagpapalakas ng katawan, gusto natin mapanatili ang kalusugan, mini-maintain din po natin ang ating social life. Kaya dito po ang sinasabi, meron tayo mga paraan, no, na dapat you reach out, no? Kinakailangan mag-reach out ka. Kasi kung minsan, pinipili mo lang yung mga gusto mo. Sabi nga nila, my friends, if you have vitamins full of fridge but still empty, you still grow weaker. Kahit uminom ka na uminom doon ng mga vitamins, punong-puno ang refrigerator mo, pero empty ka pa rin, parang pakiramdam mo nanghihina ka na. Kaya, ibig sabihin dyan, ang isip po natin ay ganito, you are not done yet. Ibig sabihin, hindi ka pa tapos, hindi pa yun ang huling pagkakataon sa buhay. Ikaw po ay may pagkakataon na mag-reach out, ibig sabihin na may silbi ka pa, meron ka pang kahulugan, meron ka pang importansya, no, sa buhay. Kaya lalo na tayo mga senior, no, na ngayon ay kami siya single na dahil balo na, no, ibig sabihin nun, matuto po tayong mag-reach out, no? Ibig sabihin, kumontak tayo sa mga kaibigan natin. Huwag natin pabayaan na ma-isolate tayo, nag-iisa lang tayo lagi. Ayun po yung pinaka malungkot na parte ng buhay, no? Although may mga kaibigan ako na talagang pinili na nila maging single or solo, pero may solitude naman sila, mapayapa naman sila. Pero yung ibig ko sabihin, kung talagang gusto natin na ma-expand pa, no, o humaba pa yung ating buhay, kinakailangan mag-extend din tayo ng ating social life, no, sa kapwa. And you can still laugh. Sabi rito, pwede pa tayo halakhakan, create, pray together, and you are a treasure dahil tayo ay treasure chest of experiences lalo na. Kaya yung tayo na kahit na tayo ay old age na, meron pa rin tayong halaga sa society, no, sa ating pamayanan, sa ating kapwa. Ibig sabihin, pwede pa tayong makatulong, may babahagi pa natin yung ating mga naging experience at yung ating mga karunungan. Yan po. Kaya marami pa po tayong pwedeng gawin. Pag-uusapan po natin yan. Diyan lang po kayo. Magbabalik po ang Simula, Usapang Senior. Welcome back po sa program Simula, tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios, sa inyong kaibigan, at ating pinag-uusapan ngayon yung paano tayo makakapag-reach out para hindi tayo nalulungkot, no? Ibig sabihin, sabi rito, please don't isolate yourself. Reach out. Call someone. Smile.
at a neighbor o kung may kapitbahay ka, ngitian mo lang, no? And talk to someone at the park. Kung nag-walking ka, makipag-usap ka. And that is, okay, one phone call a day, yung pagtawag lang, mag-isip ka na pwede mo tawagan everyday na isang tao lang. Kahit isang tao lang at least, no? Para may makausap ka. Kumustahin mo lang o say hi, okay? And that will, boost your emotional health, no? Call a friend and tell him, I was just thinking about you. Napakagandang feeling yun kasi may mga time ako na nakaka-receive ng mga kahit na text lang, no? How are you? O kaya may mga good morning na mga greetings, no? Na mga yung bang nakaka-uplift ng spirit, di ba? Sabihin sa iyo na, I was just thinking about you today, okay? And then send a message to your family also and tell them something kind, okay? At ayun po, pasalamat, even a few minutes conversation can boost your mood and remind you that you still belong to this world. Kasi pag ganun po, parang pakiramdam natin, buhay pa tayo. Saya pala ng sanlibutan ng mundo. Nandito pa rin tayo, nandito masaya pala. Kaya sabi rito, or join an app or group for seniors. Pero merong ako nabasang advice na kung maaari raw, bawas-bawasan natin, lalo na mga senior na gumamit ng social media. Kasi raw po, kasi nga ang social media kung magkaminsan may hindi natin alam na tawag dito ay minsan ungrateful yan minsan di ba minsan pagka sa social media ang tendency natin magpo-post tayo ng tungkol sa family natin o tungkol sa ating sarili. Meron tayong na-accomplish, okay, naging successful tayo, po-post natin, okay, naka-receive tayo ng award, for example. Alam nyo ba, sa social media, you will never please everybody. May mga tao dyan, I'm sure yung mga mahal mo sa buhay at sa mga kaibigan close to you, matutuwa sa'yo. Pero may mga tao na hindi rin natutuwa. Hindi lang natin alam ang dahilan, of course, pero may mga tao na hindi natutuwa sa accomplishment ng ibang tao. Kaya kung aasahan po, kung gusto mo maging masaya, bawasan daw yung pagpo-post sa social media dahil may mga tao na hindi rin masaya doon sa iyong pinost. Baka siguro may mga time na nakukumpara nila ang sarili nila sa iyo o meron silang mga alam mo, may mga tao na may mga negative feelings about it, hindi nila tinitingnan nyo as successful. Minsan sila, negative nga, bitter sila. Kaya po, ang sabi bawas-bawasan kasi hindi lahat natutuwa at saka yung minsan yung accomplishment mo na kukumpara nila sa kanila, parang sila na may envy, no? Naiinggit o nakukumpara, okay? O kaya may magko-comment na ganyan din yung pero mas minsan gano'n na magkakaroon na ng mga comparison. Napakahirap po 'yun. Ang tunay raw na masaya, no? Na tao, no, na accomplish na tao, successful. Pagka successful, masaya ka sa sarili mo. Hindi mo kailangan na i-announce sa maraming tao dahil kapag ganon, ang tendency mo kasi hihintayin mo rin na i-congratulate ka nila. May mga taong hindi na-congratulate. Minsan yung mga taong inaasahan mo sa halip na i-congratulate, minsan kung ano pang ginagawa, minsan dinidelete pa, no? Nakakasama lang ng loob, di po ba? Pero kapag ikaw ay masaya sa sarili mo, hindi mo kailangan yung ng tao na sila ang magano sa'yo, sila ang ibig sabihin, hindi ka nabubuhay, hindi ka masaya dahilan sa kanila, hindi. Masaya ka dapat sa sarili mo, na-accomplish mo, pasalamatan mo Panginoon. Something like that. Kaya po yun ang in-advise sa social media, talaga minsan,
very ungrateful ang social media sa atin. Kaya minsan frustrating, 'di ba? Minsan nag-post ka na maganda mong picture pero ang inaasahan natin very positive ang ano nila, yung mga response. May mga tao na hindi gano'n ang ano. So, ang nangyayari yun, nakasalalay sa kanila yung kaligayahan mo. At dahil hindi ka nila pinuri o ano ang mangyayari sa'yo, apektado ka. Pero ang talagang sa tunay na kaligayahan daw po ay yung sa sarili mo, hindi mo kailangan yung hindi mo kailangan yan tawag doon, officially na ay ibang tao magsabi sa'yo. Sarili mo, alam mo, masaya ka po, mag-celebrate ka. O kaya i-celebrate mo sa mga close friends, sa family. Yun. And not so much on social media. Ayan po yung aking payo dyan. So rito nga, yung mga simpleng pagkaway sa kapitbahay o kaya pakipag-usap, isang ngiti lang yan eh. Ayan ay ibig sabihin nabu-boost mo yung iyong social life, tapos yung confidence mo at saka yung friendliness mo. Nako, ayan na po, masaya na po ang ating buhay. Kaya yung at wag nating i-isolate ang ating sarili, no. Ano pa yung mga advice dito? Sabi rito, meron daw kwento rito, 82 years old sa pangalan ni Rafi, sabi rito, who lived alone after his wife passed away. He stopped talking to people. He stopped going out. He became sick and weak. Nanghihina siya dahil ayaw na lumabas, no? Nagkulong na siguro, nag-isolate na. One day, a neighbor invited him to join a reading circle at the local park. Ayun. So, inibita siya sa isa activity, yun, reading circle nga yun. So, he went once quietly. Sumunod na dahil naimbita naman siya. A few weeks later, he starts laughing again. Kasi nga, may mga nakakasama na siya, may mga tao na friendly sa kanya, napapangiti-ngiti at napapatawa na rin siya, biruan na rin siya. And then 6 months later, sabi rito, he said, he wakes up every morning with a reason to live. That's the power of, sabi power of conversation. Okay. At yan po ay naging ano siya. Kaya dito natin makikita na yung ating reach out ay isang, hindi po yun medicine po yun. Hindi lang po yun conversation, kundi medicine po yun. Anong pwedeng gawin? Call one person daily, a friend, a cousin, or an old classmate. Join a community group, temple, church, senior club, or park gathering. Smile at strangers. Kindness attracts kindness. Tandaan natin. And have a healthy, adopt a healthy hobby. Painting, gardening. Talk to yourself kindly. Okay, ayan pa. Yung self-talk, mahalaga rin yan. You deserve love and company even from within. Ibig sabihin, kailangan ko, at kailangan ko ng marami pang kaibigan, kapwa-tao. Never believe you are a burden. Actually, you are a blessing. Tandaan nyo, kasi kung magkamisan yung negative self-talk natin, kasi wala nang pumapansin sa akin, hindi po ganun. Dahil kahit anong mangyari, very valuable pa po kayo. At sabi nga all it takes is one step, one smile, one connection. So, mula ngayon, mga minamahal kong mga taga-subaybay, kaibigan, mga kababayan, ay i-promise po ninyo, huwag po ninyong pababayaang nakawin ng kalungkutan yung inyong kasiyahan o kaligayahan. At i-promise nyo na mula ngayon, you will reach out. Tatawa kayo sa kaibigan nyo,
kahit isang tao, makipag-usap kayo, and just say hello. Kasi the more love you give, ayan, sabi rito, the more life flows back to you. Habang ikaw ay nagbibigay ng pag-ibig o ng kasiyahan o ng pagmamahal, babalik at babalik po ang buhay mo at na flowing, ibig sabihin tuloy-tuloy. So, start it right now. Pagbabalik po ang simula, Usapang Senior. Welcome back sa ating program, Simula Usapang Senior. Every Thursday and Sunday, don't forget, 10 to 11 a.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Tayo po'y dadako ngayon sa ating Senior New Start. Ayan. Meron pa tayong konting pag-uusapan at nung nakaraang mga episodes ay na-feature na natin po ito yung criticism, no? Paano natin i-handle ang yung mga kritisismo. Sabi ni Abraham Lincoln, sabi niya, he has the right to criticize who has the heart to help. Ano raw? Ang isang tao daw ay walang karapatang mag-criticize pag hindi wala sa puso niya ang tumulong. Kaya kapag tayo mag-criticize talaga dapat ay positive ang ating ibig sabihin gusto natin tumulong, gusto natin mapabuti. Sabi rito, wouldn't it be nice kasi tayo mabilis tayo kasi hindi ba magpumuna, mag-criticize o bumati man lang ng mga bagay-bagay. Sabi ganun dito, wouldn't it be nice if everyone who is tempted to point a finger would instead hold out a helping hand? Sabi ganun. And wouldn't it be nice if we could find as easily as we find fault, we would be rich. O yan, sabi rito. Ibig sabihin, sana raw kung gaano tayo kabilis, no? Kabilis magpumuna, sana mabilis din tayong tumulong. O kaya, mabilis din tayong kumita para sa yumaman. Kaya tinuturuan tayo na as much possible, no? Huwag tayong pumuna kasi habang tumuturo tayo sa iba, ang ibang daliri natin ay nakaturo sa atin. So it is easy to be critical, and the real test is to come up with constructive alternatives. Yan. 'Di ba? Nakakatawa yung kwento rito, yung mag-ama, isang ama at sa isang bata, nagplano pupunta ng market. So nagdala sila ng kabayo. Ang ginawa ng ama, siyang sumakay, tapos yung bata naglalakad. Anyway, ayun, naglakad. Nung makita siya ng mga tao, kinikriticize sila. Bakit yung bata, tapos yung matanda, pinababayaan ng bata lumakad. So, ang ginawa nila, nagpalit sila. Lumipat yung bata na sumakay sa kabayo, tapos yung matanda naman na naglalakad. Nung paglakad-lakad nila, may nag-criticize na naman. Sabi ganun, bakit yung matanda pinalalakad, yung bata napakalakas nakasakay. So, ang ginawa ngayon nila, para walang masabi, dalawa na sila nakasakay. Sumakay na sila, yung bata at saka matanda. Nakita na naman mga tao. Criticize na naman sila. Ano sabi? Tingnan mo. Kawawa naman yung kabayo. Dala-dalawa ang nakasakay. Ay, alam mo ang ginawa ng dalawa? Binuhat na lang nilang kabayo at umuwi.
Hindi na sila nakapunta ng market dahil doon pa lang sa papunta, ang dami ng kritisismo. Ganun talaga ang buhay, no? Ganun tao. Kahit anong minsan gawin mo, mabuti man o masama, lalo na kapag ikaw ay leader, talagang may sasabihin at may masasabihin kasi will not be able to please everybody. May mga taong gusto ka at may mga tao ding ayaw ka. May mga taong may sasabihin na mabuti sa iyo, may mga tao na hindi mabuting sasabihin. Kaya ang sabi ni Abraham Lincoln nga, nako, wala kang karapatan magpuna kapag ikaw ay walang puso, no, na gustong tumulong. Kaya yun po yung tinuturuan tayo, no, na sabi ni Cicero. Okay, si Cicero, ito raw yung ating usual na ugali. It is the peculiar quality, of a fool to perceive the faults of others and forget his own. 'Di ba? Yun usually. Ayun talaga yung maling na mga tao na kumagkamisan nakikita nila yung kapwa nila, nalilimutan naman nila ang sarili nila. Kaya habang pinokriticize mo ng tao, dapat mauna ka munang mag-criticize ng sarili mo, no? Kaya ang tama dapat na kung maaari, as much possible, ay huwag tayong pumuna. Although may time na dapat constructive, no? At yung alternative. Pero kapag ginawa daw natin yun, gawin natin na may pagmamahal at higit sa lahat, may puso tayo na gusto natin tumulong. Hindi po yung pupunahin lang natin, wala naman tayong naitutulong. Kaya ayun po yung paalala sa atin, no? Although sabi nga ni Einstein, itong aking favorite na si Abe Lincoln, sabi niya ganon, kahit na na kritisismo sa kanya, hindi niya pinapansin. Dahil talagang ayon sa gusto, may mga tao na ang talagang pakay sa buhay ay pumuna lang ng pumuna. Ayun nga yung the sun o the moon is still shining, sabi ganon. Kasi raw, yung simula noon ay, nung unang panahon daw, kapag bilog ang buwan, maliwanag, nagkasundo yung mga aso, nakakahol sila ng kakahol sa buwan. Tatahol sila ng tatahol. Kaya habang ang buwan maliwanag, hindi titigil ang mga aso sa pagkahol. Ganon din tayo na habang tayo naandyan, lalo na kapag tayo ay natawag na successful, mabunga, kakahulan na tayo ng kakahulan. Dahil talagang ayun ang kanilang naging adhikain na pumuna ng pumuna. Okay, so sana po ay matutunan tayo sa ating new start. Magbabalik po ang simula. Usapang Senior. Have faith when you speak to the Master. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay dadako na sa ating prayer time. Okay? At tandaan natin na ang ating Panginoon ay laging bukas sa ating mga panalangin. At salamat sa pagkakataon na lagi tayong binibigyan ng chance para tayo ay tumawag at lumapit sa Kanya. So tayo po ay dadako sa ating prayer circle at narito yung meron akong nandito po yung prayer
request, listahan po, at patuloy nating idadalangin ang mga tao, mga kaibigan natin na humihiling, lalo tigit ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Okay, tayo po ngayon ay nais kong tayo po mandaling tumigil at tayo po ay mananalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin ang inyong dakilang pangalan, sapagkat ang lahat ng kapangyarihan, ang lahat ng karunungan, lahat ng mga pagpapala ay mula sa inyo. Maraming salamat po sa buhay at lakas na patuloy ninyong ibinibigay sa bawat sa amin, at sa oras na ito, narito po kami ng inyong mga anak na nagagalak at nagpapasalamat sa patuloy na pagbibigay nyo sa amin ng buhay at patuloy na pagpapaalala sa amin na kami ay patuloy na dapat na mabuhay ng malusog, mapayapa at kapakipakinabang. Maraming salamat po sa pagkakataon na patuloy niyong tinuturuan kami at patuloy niyo kami pinaalalahanan. Sa oras na ito, Ama, tanging-tangi na dalangin namin na ang aming mga tahanan, ang bawat isa sa amin ngayon, ang mga mahal namin sa buhay, ang lahat ng aming mga nararanasan, ang lahat ng aming mga kalagayan ngayon, Ama, natagubili namin sa inyo. At kami ay patuloy na sumasampalataya sa inyong mga pangako na kahit kailan ay hindi nyo kami pababayaan at hindi nyo kami iiwanan hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Tulungan po ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga magulang, mga kapatid, mga anak, at mga apo, at lahat ng aming mga mahal sa buhay, Ama. Patuloy silang bigyan ng mga mabuting pangangatawan, at higit sa lahat, patuloy namin maranasan at maalala ang inyong kabutihan sa amin, at patuloy namin kayong papurihan at pasalamatan. At sa oras ding ito, Ama, narito po ang aming mga kaibigan na nais namin idulog sa inyo. Nais namin hilingin ang inyong mapagpalang kamay, ang inyong haplos ng kagamutan para po sa kanilang patuloy na pagpapagaling. Pagpalain si Maricar Bartolome, ang magkapatid na si Samantha Jordan Ocasla, ang aming kaibigan si Lucy de Guzman, si Nelson Ganyola, pagpalain po siya sa kanyang karamdaman, Edwin Macapagal, Baby Sian Lamar, ang aming mga kaibigan si Waylene Lorenzo at Gemma Molina. Pagpalain din, Panginoon, ang aming kaibigan si Brother Benny Filomeno. Tulungan siya na anuman ang kanyang naranasan, sana ay magpatuloy na magkaroon ng kalunas. Tulungan din ang lahat ng kanyang mga gawain, ang kanyang mga mahal sa buhay. Patuloy silang pagpalain, bigyan ng kapayapaan, ng kaisipan. At patuloy din namin dadalangin, Ama, si Ver Arrogante sa kanyang mga patuloy na pakipaglaban sa mga pagsubok sa buhay. Alam namin naman, ikaw lamang ang tangi naming sandata at ikaw lamang ang aming pag-asa. Kaya tulungan po sa lahat ng aming mga nararanasan na mga pagsubok at mga kahirapan, subalit alam namin na ikaw lamang ang tangi mong hangarin sa amin ay kami mapabuti, mapagaling, at higit sa lahat mapalapit sa inyo. Tulungan din ang gawain ni na Magdalena Ferry at Bobot Delgado, ang kanilang mga crusade. Tulungan sila na patuloy silang basbasan ng iyong banal na Espiritu na sa gayon ay may palagana pa nila ang inyong dakilang pabalita ng pag-ibig at kaligtasan. Marami pa po kami, Ama, nais hilingin, subalit alam namin naman na alam na ninyo ang aming mga pangangailangan bago pa namin hilingin.
Alam na po ninyo ang aming mga kahinaan. Kaya dinadalangin namin na palakasin kami at patuloy kami bigyan ng kalakasan ng pananampalataya at pag-asa upang mapaglabanan namin ang lahat ng aming mga pagsubok at lahat ng aming mga pangangailangan ay alam namin na inyong tutustusan. Tulungan kami, Ama, na patuloy kaming maging tapat sa inyo at patuloy kami mag-aral ng inyong banal na salita at makinig upang aming mapalakas ang aming relasyon sa inyo. Sa oras na ito, Ama, patuloy namin dadalangin din ang programang Simula, Usapang Senior, at hinihiling namin kung paano nyo kami tinulungan sa pasimula ay patuloy nyo kami tutulungan hanggang sa hinaharap. Salamat, Panginoon, sa inyong pakikinig at pagtanggap namin dalangin at inaasahan namin inyong sasagutin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating programa ngayon at ating napag-aralan, no? At paalalahanan natin ang ating sarili na tayo po ay treasured chest, no? Na nabubuhay sa salibutan ito. Lahat tayo ay meron pong bahagi na maaari nating ipadama, no? Sa ating kapwa. Kaya huwag po tayong mag-isolate na ating sarili. Huwag po tayong malulungkot, huwag po nating papabayaang tayo'y laging nag-iisa sapagkat tayo po ay mahalaga. May halaga pa tayo po ay meron pong maibabahagi, no, sa ating lipunan, sa ating mga kaibigan, at higit sa lahat sa ating pamilya. Kaya tandaan po natin, even, sabi rito, our life still matters. Our presence still matters, and we can still inspire, teach, and share. Maaari pa tayong ngumiti, tumawa, humalakak, at higit sa lahat, maaari pa tayo laging manalangin. Kaya sana po ay naging kapakipakinabang inyong pakikisa sa ating programa ngayon. Dito sa Simula, Usapang Senior, tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. At nais ko pong pasalamatan ang mga tao sa likod ng programang ito. Una, si Pastor Nerio Caranza, ang aming AWR Station Manager, at si Andy Joaquin, Reza Nabor. Maraming salamat Jonah Bayog, Wilmer Estrito at Irene Asidaw. Maraming salamat po, lalo tigit sa inyo na naandyan kayo lagi. Huwag po ninyong kalilimutang mag-text or call 0917-1742-777 and 0918-9447-891. Ako po ang inyong kaibigan, Doc Rome Barrios, na laging nagsasabi na ang pag-ibig at biyaya ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat po tayo may pag-asa, lahat po tayo may pagkakataong magsimula. Marami pong salamat. Magandang umaga. Hanggang sa muli. God bless. Sa makulay na mundo, anong sigla, anong saya. Ikaw ang simula, ikaw ang pag-asa. Buhay na walang hanggan, sa'yo lamang maka